So merong isang runner na nakita ko sa isang comment. Sinasabi niya na kinakaya niya naman yung mga training niya. I mean, kahit nga medyo pagod siya, talagang tumatakbo siya halos araw-araw. Pero ang problema lang is that yung isa sa mga balakid ng pagiging consistent niya is yung nagkakaroon siya ng sakit. Maybe sinisipon, nilalagnat, yung ganon, inuubo. Sabi ko sa reply ko doon is baka sign na yan na overtrain ka. One red flag kasi sinabi niya kahit pagod siya, kinakaya niya yung mga training. Yan yung isang red flag na parang nagkaroon ako ng ideya, baka nga overtrain siya. So sa mga tumatakbo dyan, lalong-lalo na yung tumatakbo halos araw-araw or tumatakbo ng 5 to 6 times a day, 5 to 6 times a week, or kahit 4 to 6 times a week, ganito yung dapat bantayan nyo. Isa sa mga yun nga, yung nasabi ko before is yung tinatawag na allostatic load. Kahit na hindi tayo tumatakbo, dapat part ng ating stress management is yung mga ginagawa natin outside of running. Kasi nakaka-apekto yan sa ating stress or sa ating katawan. So hindi lang yung mismong pagtakbo ang nakaka-apekto sa atin in terms of our performance, in terms of our recovery. So yun, nasabi ko sa kanya na baka yung pagkakaroon mo ng sakit is sign na overtrain ka na. So maraming signs. Actually, isa yung injury, isa yung pagkakaroon ng sakit. Madali ka nang magkaroon ng sakit kasi weak yung immune system mo. Kasi yun nga, stress ka na sa ibang aspeto ng buhay mo. Maybe sa pamilya mo, sa eskwela, sa trabaho, tapos stress ka pa sa mismong running. Pangatlo, persistent fatigue or yung pagod mo parang hindi nawawala kahit makatulog ka ng 7 to 8 hours. Pagkagising mo, parang pagod ka pa rin. So, hindi nare-refresh yung katawan mo. Isa yan. Tapos, nawawalan ka ng gana sa pagkain. Tapos, yung pagtulog mo apektado or nahihirapan kang patulog. Pagdating naman sa resting heart rate mo, medyo mataas. So, sign niya na medyo hindi na maganda yung estado pagdating sa training mo. Baka na-overtrain ka na. Tapos, yung performance mo, hindi na nag-e-improve. Stagnant na lang. Ang mga paa mo parang ang bigat kahit kagagaling mo lang sa nung isang araw sa isang recovery run. So, yung mga ganon, tapos sabihin na natin, medyo nawawalan ka ng gana. Yun, mga sign yun ng overtraining. So, pag ganon na yung nararamdaman mo, prioritize your rest and recovery. Especially yung pagtulog. Importante yung tulog talaga. Now, yung pagkain naman, importante rin. Dapat masustansya yung kinakain natin. Hindi yung mga processed food, mga junk foods. Wag ganon. Tapos, syempre, i-cut down mo rin yung intensity ng pagtakbo mo. Kung 3 yung speed workout mo or 2 yung speed workout mo for that week, try mong 1 na lang. Tapos wag mo rin masyadong habaan para mabigyan ng katawan mo ng time na maka-adapt at maka-recover. At yun, makikita mo yung improvement na hinahangad mo. Hindi yung puro training lang. Gaya ng sinabi ko before, hindi ka lalakas sa puro training lang. Importante pa rin yung rest at recovery.